tayo ng adobo. So dito yung mga karne is mura lang. Hindi ko lang kung mura pero para sa akin. Minsan yung 10 euro marami na yung mga 14 pieces. Or live lang itong manok parang ilan lang ito. Buo na parang hindi siya masyadong mahal. Ang mahal dito yung luto. Yung lalo na sa city. Medyo mahal. Para makatipid ng luto dito sa bahay. Tapos yung mga pagkain dito medyo matagal na matagal mapanis. Kasi sa weather meron natural fridge dito sa Ireland. So itong lulutuin ko para sa amin lahat. Kasi sharing kami. Tipid. Daming pagkain pero luluto kami everyday. Mas maraming stock. Kasi may araw na busy lahat, may araw din na may makain. Pero pag weekends, more or less, halos lahat naman nakakako. Pero kami, nurses, walang fix na lilang off. Solo ko ngayon, so usually, pag marami kami dito, iba yung ketchup, iba din yung pepper. So, ito yung food. Tapos, minsan sila, nanay, may menu din sila. So, share kami. Pero dito yung style. Malabad. So, usually, depende din sa style. So, dapat magkasundo kayo. Ano yung kainin. Ito, ayaw mo ganyan. So, gusto ng lahat. So, okay. Kung ayaw mo kumain, hindi maguto pa. Ganun namin, diba? Pero ito, buong manok. Ang dami kong slice, Mga dito, yung sibuyas. 1 euro, mga 5 pieces na malalaki. Wow! Ang 60 pesos, 5 na. Mura ba yun? Kasi, para sa akin, mura. 1 euro. Ito minsan, ilang kain na to. Pwede siyang initin. Second day off. Walang magawa. So, maybe mamaya. After ko luto. Pa-share ko sa Tesco na malaki dito malapit sa amin. Tingnan ko kung anong meron doon. Masyadong tahimik. Walang maingay. Walang nakakapanibago ang katahimikan. Pero kung masamay ka, so usually pag ganito, isa lang. Pag music, para hindi boring. Busy. So, ako, bukas na naman ang start ng work. Kaya, reserve energy, enjoy your off. Kasi pag nasa duty, nakakapagod. Hindi na lang yung rate, masyadong worth it. Dito sa first 2 weeks may maiiwan pa sa'yo kahit nagpadala ka sa Pinas. Problema lang dito sa Ireland is medyo mahal ang bahay, but if hati-hati kayo, kayang-kaya. Hindi mo naman kailangan solong bahay, may solong room ka lang, okay na. Kasi pag solo mo yung bahay, malaki din bayaran mo. Pero if with family, kung dalawa kayo nagtatrabaho, kaya-kaya. Unlike kung solo mo yung bahay. Grocery, okay lang. Di masyadong mahal, di masyadong mura. Pero okay siya i-compare mo sa Kasi ilan lang naman, may mura, may mahal, compare mo sa Pinas. Pero dapat hindi ka talaga mag-convert kasi malayo. Kasi ganda ng mga products nila. Hindi gaya sa doon. Basta doon. Salamat last piece. And yan. Ito na yung na-slice ko. Medyo marami na. Next ko na gagawin is yung mga sibuyas. Bakit ang pero mga napag baka
masyado nagamit. Hindi ko na hindi ko nakita yung paita. So ganito, dami kami nagluto dito sila nanay. Ako. So depende ko anong specialty. Minsan ako hindi ako mahilig sa mga gulay na may sabaw. Bastang lagi ko niluto dito yung mga apitada, kaldereta, adobo. Okay naman sinigang, madali lang. Pero pag ganito ako pinapaluto. Hindi ka sure. Lalaki ang ganda. Dito sa Ireland kasi yung mga Irish, hindi sila mahilig sa maalat. Gusto nila yung medyo low salt. Pero sa fats, ang tindi. Dami nilang kalat kinakain. Then, next is ang lalaki ng mga nila, garlic, prutas. Kasi, ito, mura lang naman to. Imagine, ang gasto mo sa adobo is around mga 10 euros lahat, kasama na yung mga ricados. Then, ilan na kayong kakain, di ba? Compare mo kung kakain ka sa labas. Pagasto ka ng 12 euro isang order. Hindi pa kasali yung drinks dyan. Pero minsan, kumakain kami sa labas. Kasi syempre, enjoy mo rin yung pinagpapaguran mo, di ba? Hindi lang puro tipid-tipid. Enjoy din. We're living here to enjoy. Hanggang kahit hayaan mo yung pagkain dyan buong araw, walang titikim, walang aagaw. Mga pagkain dito nakalagay lang sa table hanggang bukas. Pag initin mo lang microwave oven, then goods, pwede nang kainin. Yung araw ngayon maganda yung sun, pero tingnan nyo mamaya mga after lunch gugloomy na naman. Gaya kahapon biglang umulan, buti na lang kinuha ko yung labahan. Walang tao ngayon. Umalis na kuya. Nanay nasa kwarto, tulog pa ata. Kasi late na siya natutulog. Nanonood ng mga teleserye sa Pinas. May mga Filipino store naman dito sa Dublin. Dami, pero huwag kang expect na Pilipinas ang presyo. Mahal. For example, yung mga mga Mr. Chips or Piatos, mga ganyan, nasa 6 euro. Imagine how much is that on peso? About 300 pesos. Samantalang sa atin, 30 pesos lang, no? Ganun naman din. Dito, mura mga chocolates na imported. Pagdating sa Pinas, mahal. Dito may chocolates ka na ng mga 1.50 euro. Isang bar na. Yan, luto. Kasi this is for our lunch. Then maybe paabot ng gabi kasi wala naman tao dito ngayong lunch. Pamilya nila namin kakain. Then sobra mamayang gabi kainin naman nila. Yung tubig, pag hindi mo minix sa mainit, yung parang naghugas ka sa tubig na may yelo. Grabing lamig. Tayo ng luto. Is electric. So, where's the mantika? Mantika. Medyo mahal tong olive oil. Medyo, wait lang. Ito, lang naman. For gisa-gisa lang, di ba? Dito very strict yung yung mga basura. So dapat pagkain. Hindi mo siya pwede mix sa mga general waste. Very disiplinado yung nila, mga tao.
Then, while waiting para mainit. So, yan. Medyo kumulo na. Dito, daming gamit. Wala kang problema yun sa pagluto. Yan. And then, the garlic. Mix ko na ganun pa rin naman, maluto naman din sila lahat. So, medyo paano lang konti para yeah, sobrang tahimik dito. Walang tao. Pag may duty, mabilis ang oras. Pag walang duty, mabagal. But, akala nyo mainit, no? Pero ano yan, malamig sa labas. Akala nyo lang siya manitingan. Pero nasa 5 to 8 degrees. Masyadong malamig. Kasi dito sa bahay may heat ko. Pero not 24 hours. May timer siya. Ano nga ba lutuin ko? Parang adobo? Adobo ba? Sige, adobo na lang. Kasi medyo pero kailangan ko ng patatas. Ganyan na lang. Patatas. Yan. Lalaki ang patatas nila. Patatas ang pinaka-main nila. Minsan, nag-boil nila yung patatas or minamash. Sasabay nila sa mga steak nila kainin. So, yung mga Irish, pag breakfast, ano lang sila, either tea and porridge, oats na may milk. And then, that's for their breakfast. Then, or the breakfast, Irish breakfast. Yung mga sausage, mga black pudding or white pudding. And then, for their lunch, meron silang mga, pwede chicken or pork, mga steak. Then, with partner naman yun ng tea. And then, they have some ice cream with jelly. Then, sa ice cream, merong for diabetic and non-diabetic. Then, for their lunch dito is also called dinner. Then, the supper or the tea time, yung panggabi, usually kinakain nila scrambled egg, sandwich, yun. Kakaiba yung nila. Then, in between may mga tea time. Gusto nila yung tea. May dessert tea. Kaya, ako din, mahilig na mag-tea. With milk, with drops of milk, sugar. Then, of course, ako coffee talaga pag morning. Ako ng tea na makaan sa science. Hindi ko gusto science lang tea kasi. Mas mix ko na tong chicken. Dahil makakain. And only us. Yung bahay. Sorry, medyo hindi kita yung view, pero lakas yung tripod. The magic sarap from Pinas. Ganito ang style pag may umuwing Pinoy. So, lahat ng mga Philippine products padala. Para kasi iba din yung ibang mga Pinoy. Ang tawag yun.
Mga condiments sa Pinas. Pero meron Nor dito. Nice na. Ang maganda dito sa mga karne nila, masyadong malambot. Hindi ka mahirapan magpalambot. Tapos chicken nila, mga fresh pa. Tapos lahat ng mga meats nila may expiration. Pero kami, kahit may expiration yan, once na hindi pa nag-molds or hindi pa mabaho, pwede pa yan, di ba? Sa Pinas nga, kahit basta ma-freezer lang siya. Frozen lang. Okay pa yan. As long as kahit ano lang, tapon agad. Expire lang, tapon agad. Hindi pa man kami umabot sa point na kumukuha kami ng karne sa basura. Hi, Snow! Itong manok. Yes, Nay. Oo. So, malapit nang maluto yung adobo. Yan. Padindin ng konti. Para ko din ang kainin. Kasi yung mga karne nila mabilis lang dito. Mabilis lang lalambot sa kanila luto. Luto na ang adobo and ready to eat.